Nitong mga nakaraang araw, lalong uminit ang usapan tungkol sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran dahil sa mga balitang lumalabas tungkol sa kanilang military operations. Hindi na lang ito basta pananakot gamit ang mga salita o babala sa social media dahil mismong ang mga dambuhalang eroplano ng United States Air Force ay pinalipad na sa gitnang silangan. Marami ang nagulat nang makita ang mga higanting bomber na ito dahil matagal na silang hindi ginagamit sa ganito kabigat na operasyon simula noong Iraq War noong taong 2003. Ang mga eroplanong ito ay hindi lang basta sasakyang panghimpapawid dahil itinuturing rin silang mga lumilipad na bodega ng armas na kayang bumura ng isang buong base militar sa loob lang ng ilang minuto. Habang ang Iran ay patuloy na nagpapakita ng kanilang mga drone at missile, ang sagot ng Amerika ay ang pagpapadala ng kanilang pinakamalalakas na pambomba na kung tawagin ay B-50 2H Stratofortress at ang mabilis na B-1B Lancer. Pero ang malaking palaisipan sa marami ngayon, bakit kailangang ilabas ang mga ganito kabigat na armas kung maaari naman silang gumamit ng mga modernong drone? Ito na nga ba ang hudyat na wala ng kakayahan ang depensa ng Iran na harangin ang ganito kalalaking banta? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung susuriin natin ang takbo ng labanan, mapapansin na nagbago na ang diskarte ng Amerika sa loob ng teritoryo ng Iran. Noong simula ng gulo, ang gamit lang nila ay mga missile na pinapatakbo mula sa malalayong barko o kaya ay mula sa mga drone na kontrolado ng remote. Safe ang ganitong paraan dahil walang piloto na nalalagay sa panganib at malayo ang distansya ng kanilang mga base. Pero ngayon, iba na ang eksena dahil mismong ang mga B-52 bomber ay pumasok na sa loob ng airspace ng Iran. Para sa mga hindi masyadong pamilyar, ang B-52 ay isang napakalaking eroplano na 70 taon na sa serbisyo pero hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin dahil sa dami ng bomba na kaya nitong dalhin. Kaya nitong magkarga ng mahigit 35 tonelada ng mga pampasabog sa loob lang ng isang lipad. Ang sabi ng mga opisyal ng militar, kaya na nilang gawin ito dahil kontrolado na nila ang langit. Ibig sabihin, ang mga radar at mga panlaban sa eroplano ng Iran ay tila hindi na epektibo o sadyang nawasak na, kaya malaya nang nakakaikot ang mga dambuhalang ito. Isipin niyo ang bigat ng mensahe na dala nito para sa mga kalaban nila. Hindi lang ito basta pagpapakitang gilas, kundi isang paraan para sirain ang mga mahahalagang pasilidad gaya ng mga factory ng drone at mga taguan ng missile na nakabaon pa sa ilalim ng lupa. Kahit gaano pa kakapal ang semento o kalalim ang tago ng mga armas, ang mga bomba mula sa B-52 ay sadyang ginawa para tumagos at magpasabog sa ilalim ng lupa. Noong madaling araw ng April 2, isang espesyal na misyon ang isinagawa kung saan 3 B-52 ang lumipad mula sa United Kingdom patungong Middle East. Dahil sa sobrang layo ng biyahe, kinailangan pa nilang magsalin ng krudo habang nasa itaas ng ulap para lang makarating sa kanilang target. Pagpasok nila sa teritoryo, doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagsabog sa mga strategic locations. Hindi lang isang lugar ang tinamaan kundi mahigit 20, kasama na ang mga tulay na ginagamit para sa transportasyon ng mga sundalo at gamit militar. Ang nakakatakot dito ay ang kakayahan ng mga bomber na manatili sa ere ng mahabang oras para bantayan ang bawat kilos sa ibaba. Matapos ang matinding pag-atake ng mga B-52, hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo sa lupa dahil ang unang bugso ng mga bomba ay simula pa lang pala ng isang mas malaking plano. Habang dahan-dahang umaatras ang mga dambuhalang B-52 para muling magkarga ng krudo sa himpapawid, usok at apoy ang naiwan sa mga dinaanan nito. Pero ang dapat nating bantayan ay ang kasunod na alon ng pagsalakay. Kung ang B-52 ay parang dambuhalang maso na dumudurog sa malalaking pader, may isa pang mas mabilis at mas agresibong partner ito sa ere, ang B-1B Lancer. Ang eroplanong ito ay hindi lang basta mabilis dahil kaya nitong lumipad ng higit sa bilis ng tunog o mahigit 1,400 kilometro bawat oras. Para itong kidlat na biglang lilitaw para tapusin ang anumang natitirang target na hindi nadurog sa unang atake.
Sa estratehiya ng Amerika, ang B-1B Lancer ang nagsisilbing panapos, habang ang mga B-52 naman ay nakatuon sa mga malalaking base at pasilidad. Ang mga Lancer naman ang humahabol sa mga gumagalaw na target o sa mga sundalong nagtatangkang tumakas mula sa gulo. Nilagyan ang mga eroplanong ito ng mga modernong sistema para malito ang mga radar ng Iran, kaya kahit may mga missile pa ang kalaban, nahihirapan silang pahintuin ang mabilis na ibon na ito. Higit sa 100 ganitong klase ng bomber ang kasalukuyang nakabantay sa langit, at ang bawat isa ay kayang magdala ng mahigit 34,000 kilo ng mga armas. Ang kombinasyong ito ng dalawang higante sa langit ay sadyang idinisenyo para tuluyang lumpuhin ang kakayahan ng Iran na lumaban pabalik. Pero bakit nga ba pati ang mga tulay gaya ng B-1 Bridge sa Karaj ay kailangang wasakin? Sa unang tingin, mukhang kalsada lang ito, pero sa mata ng militar, ito ay isang mahalagang ugat. Ang tulay na ito ang pangunahing daanan para sa mga kagamitang pandigma at supply ng pagkain at gasolina patungo sa Tehran. Sa madaling salita, kapag pinutol mo ang tulay, ay parang pinutol mo na rin ang daloy ng buhay ng kanilang hukbo. Kaya naman hindi kataka-taka na matapos ang pag-atake ay mabilis na nagbabala ang Amerika na simula pa lang ito. Sabi nga sa mga ulat, kung hindi titigil ang gulo, ay maaaring isunod na ang mga planta ng kuryente at iba pang mahahalagang istruktura na kailangan ng mga tao sa araw-araw. Sa kabila ng matinding pinsala, hindi basta-basta nagtataas ng puting bandila ang Iran. Sa katunayan, naglabas sila ng isang listahan na talaga namang nakakabahala para sa buong mundo. Nagbanta ang Iran na gaganti sila sa pamamagitan ng pag-target sa 8 malalaking tulay sa labas ng kanilang bansa. Kasama rito ang mga sikat na tulay sa Kuwait, Saudi Arabia at Bahrain, mga lugar kung saan may mga base militar ang Amerika. Ang mensahe nila ay simple: kung sisirain nyo ang aming mga daanan, sisirain din namin ang mga ruta ng inyong mga kakampi. Dito na nagiging masalimuot ang sitwasyon dahil ang labanang ito ay hindi na lang limitado sa dalawang bansa, kundi maaari nang madamay ang buong rehiyon. Habang patuloy na lumilipad ang mga bomber sa itaas, ang sitwasyon naman sa ibaba ay mas lalong nagiging magulo at madugo. Kinumpirma na ng ilang balita mula sa Iran na hindi lang mga gusali ang natatamaan, kundi pati ang mismong mga utak sa likod ng kanilang operasyon militar. Sa mga huling ulat, mahigit 50 na ang nalalagas sa panig ng Iran, kabilang na ang ilang matataas na opisyal at mga lider na tinitingala sa kanilang bansa. Kamakailan lang, mismong ang tahanan ng dating foreign minister na si Kamal Karazi ay tinamaan rin ng missile sa gitna ng Tehran, kung saan siya ay seryosong nasugatan. Ang ganitong klase ng stratehiya ng Amerika ay hindi lang basta pagpapakita ng lakas. Ang tunay na layunin nila ay putulin ang komunikasyon at utos mula sa taas. Isipin nyo, kapag wala na ang mga leader na nagbibigay ng direksyon, mas mahihirapan ang kanilang mga sundalo na mag-organisa ng ganti o magpadala ng mga drone at missile. Pero imbes na matakot ay tila mas lalong nag-aalab ang galit sa loob ng Iran. Ngayon, hindi lang sa labas sila nakikipaglaban kundi pati rin sa loob ng kanilang bansa. Higit nilang hinigpitan ang seguridad at nagsimula ng mang-aresto ng mga taong pinaghihinalaang espiya. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga boses na rin sa loob ng Iran na nagsasabing baka panahon na para itigil ang putukan. May mga dating opisyal na nananawagan na pumasok na sa usapang pangkapayapaan bago pa tuluyang mawala ang lahat. Gayunpaman, mas malakas pa rin ang tunog ng mga pagsabog kaysa sa mga panawagan para sa kapayapaan. Ang mga ordinaryong tao ang tunay na nagdurusa dahil ang mga ospital, kalsada at mga pasilidad na kailangan nila sa araw-araw ay unti-unti nang nadadamay. Ito na ang bagong mukha ng digmaan kung saan may isang sistematikong pagdurog sa kakayahan ng isang bansa na lumaban muli. Sa pagpasok ng mga B-52 at B-1B Lancer sa teritoryo ng Iran, ipinapakita ng Amerika na wala nang ligtas na lugar ang Iran, maging sa ilalim man ng lupa o sa gitna ng syudad. Ngunit ang malaking tanong pa rin hanggang ngayon ay kung kailan ito hihinto. Ito na nga ba ang huling yugto para mapilitan silang sumuko
O ito pa lang ang mitya ng isang mas malaking sunog na lalamon sa buong rehiyon? Sa tingin nyo, sapat na ba ang ganitong klaseng puwersa para matapos ang gulo o mas lalo lang nitong itutulak ang mundo sa isang mas malawak na digmaan? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin tungkol dito sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.